Magandang araw mga ka-DIY. Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. Panibagong video na naman dito sa aking channel, Ariel Vlog Full DIY. For today's video mga ka-DIY ay mag-share ako ng kung paano gumawa o paano gumawa ng coconut grater or kudkuda ng nyug. Ito siya. I-share ko dito sa video kung paano yung mga sukat, saka yung taas, yung mga materialis na ginamit natin dito sa paggawa ng coconut grater na ito. Ganito siya. Ayan. Yan. Nag-try na rin natin to. Sinample na rin natin para makita natin ang quality. Pero bago tayo mag-start mga ka-DIY, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe at paki-pindot nyo na rin yung bell button dyan sa baba para maging updated kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload na video. At huwag nyong kalimutan mag-share, saka like. Start na tayo mga ka-DIY. Let's go! Okay na mga ka-DIY, nakaputol na tayo nitong ang gagamitin nating stand or paa nung ating coconut grater or kudkuda ng nyug, 1-in-1/2 na angle bar na makapal, yung medyo makapal. Ito siya, ang sukat nitong paa natin, itong stand, 80 cm per pieces, saka nag-cut din tayo ng 20 cm per pieces na ito yung 1-in-1/2 na angle bar din to. Pero mas manipis siya compare dito dahil bubutasan natin to ng barina. Gagamitan kasi natin ng bolt sa kanat para pag nagbutas tayo hindi kayo mahirapan sa pagbubutas ng pagbabarina. Ito ay yung pagpapatungan ng motor ng pinakamotor nitong coconut grater or kudkuda ng nyug. Yan, 4 pieces na 20 cm, 4 pieces na 80 cm. Ako kasi mas share ko lang sa inyo, para sa akin, mas nagustuhan kong gumamit ng mas makapal or mas mabigat na stand para hindi siya basta-basta matutumba pag nagkudkud na kayo ng nyug. Compare do sa magaan, baka pag tulak ninyo ng nyug, tumumba. Kaya ako, mas pinili ko na mas mabigat o mas makapal yung gagamitin natin ang angle bar para safe. Pero depende naman yan sa inyo kung ano yung gusto ninyo, saka nakadepende pa rin sa budget na gagamitin ninyo. I-welding natin mga ka-DIY. Let's go! Ang ginagawa ko pala dyan mga ka-DIY, nagpo-45 tayo para mas maganda yung lapat nung pag-welding natin itong pinaka-frame ng motor ng kudkuran o yung coconut grater natin. Para pag-welding lapat na lapat, mas magandang tingnan. Kaya kailangan naka-45 siya. Yan, kung mapapansin nyo, na naka-45 siya, mas maganda yung lapat niya, malinis tingnan compare dun sa nakatukod lang siya. Yan, naka-45. Kaya kung gagawa kayo niyan, mas maganda naka-45 din, mas magandang tingnan, mas malinis.
Pakita ko to. Nagputol pa tayo ng angle bar na 1 in 1 half. 6 inches yung taas niya. Ilalagay natin to dito. Papakita ko sa inyo. 6 inches. Tapos nagputol ulit ako ng ano, ito 19 cm na 1 in 1 half na angle bar. Tapos kinating natin dito, may cutting yan, nandito siya. Tapos ito yung paglalagay natin ng bolt saka nut para dito sa planggana. Ganyan siya. Yan, perfect. Ang taas nga pala niyang kinakabit ko na pinaka-bracing sa baba ng coconut grater o yung kudkuda ng nyug, 26 cm. Pa nagsukat kayo ng metros galing sa pinaka-flooring, 26 cm bago ko inilagay ang pinaka-bracing na yan. Tapos nagbilog din tayo dyan ng round bar. Depende sa inyo kung gaano kalaking round bar yung gagamitin ninyo. At saka depende rin sa laki ng planggana na gagamitin dyan sa sahudan ng nyug. Okay na mga ka-DIY, natapos na natin. Follow up ko na lang yung ano nito, yung pagpipintura. Kasi hahaba masyado yung video. Share ko lang yung mga sukat para may idea kayo kung sakaling mag-DIY kayo. Pero kung may gusto naman kayong taas o sukat, nasa sa inyo na yun. I-share ko lang itong gawa ko para hindi na kayo mahirapan sa pag-ano ng sukat. Ito, yung pinakataas nito, pumatak siya ng 80 cm yung pinakataas nitong pinaka kudkuda natin, yung coconut grater, 80 cm. Tapos yung buka ng paa sa ibaba, 46 cm yung pinakabuka ng paa, paikot. Tapos itong pinaka-top, itong pinaglalagyan nitong motor, yan, meron kasi siyang butas. Nagbutas na lang din tayo dito. Yan, para itatapat nyo lang naman dito sa butas nito para di kayo mahirapan.
Yung namang sukat nito, 20 cm. 20 cm. 20 by 20 cm yung sukat niya. Tapos ito naman, kung mapapansin nyo, may nakapulwat siyang ganito. Lagayan to ng ano, ng palanggana ito. Bubutasan nyo lang naman yan, tapos itatapat nyo yung butas dito sa pinakabutas din niya. Bili lang kayo ng bolt sa kanat. Ang pinakasukat nito, para di na kayo mahirapan, 16 cm. Kita? 16 cm. Yung pinakataas 16. Yung lapad naman niya 19 cm. Tapos sa planggana, di ko na i-share yung sukat. Ay, ano ko na rin para ano, kasi depende naman niya sa gagamitin yung planggana. Yung ginamit kong planggana dito, 42 cm yung ginamit natin na planggana. Depende sa laki ng planggana na gagamitin ninyo. Tapos ito namang sa ano, ito, sa taas. Ano no, 39 cm yung sa taas. Tapos naglagay din tayo dito ng ganito siya, oh. Lagayan ng nyog. Ayan, oh, lagayan ng nyug. Yan, ganyan siya. Mas maganda kasing may lagayan dito para mas bumigat itong stand. Para pag umikot yung motor, saka pag nagkudkod na kayo, hindi siya matutumbak agad-agad. Hindi na rin naman siya matutumba dahil sobrang bigat na ng bakal, Ano di ba? pang kulang sana ipaliwanag natin. Ito nga pala ginamit nating motor dito. Yan, nabili ko ito sa Shopee, sa online. Yung mga gustong malaman yung link, comment lang kayo dyan sa comment section sa baba. Ibibigay ko yung link kung saan ko ito nabili. Tapos may kasama na rin siyang ano, ito yung pinakapaling niya ito. Maganda rin, magandang gamitin, pinong-pino yung ano. Pinong-pino yung pagkakakudkud.